Lalong tumataas ang mga aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, meron silang dalawang senaryo na nakikita na posibleng mangyari dito sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. May nagde-detect kami na panibagong magma or more magma na umaakyat hanggang sa ilalim at sa tingin namin ay mataas yung yung gas content nito. So far, yung sulfur dioxide ay patuloy na tumataas. And indication nga po yun na yung panibagong magma umaakyat ay maraming mga volcanic gases. Ang una at mas malapit na taya ng PHIVOLCS ay mananatili ito sa ganitong aktibidad at maglalabas lamang ng lava, ngunit mas matagal na pag-aalboroto ng bulkan ang mararanasan. Ngunit ang isa pang tinitignan ng mga eksperto ay nag-uumpisa pa lamang itong kanyang mga aktibidad at magkakaroon na ito ng malakas na pagsabog. Ang current scenario is yung repeat lang ng 2023 eruption na naglabas lang ng lava si Mayon. Matagal yung aantayin natin bago matapos. And then meron din naman yung second scenario, pwedeng nagsisimula pa lang yung activity at mag-progress na towards yung mas merong mga lava fountaining na sustain na, may mga pagputok gaya nung 2018 naman. Samantala, nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na mas dumadami ang pag-akyat ng bagong magma dito sa bunganga ng Bulkang Mayon. Katunayan nito, nakikita nila na may mataas na gas content ang magma na umaakyat. Pataas din ang sulfur dioxide na nagpapatunay sa pagkakaroon ng maraming volcanic gases ng magma sa loob ng bulkan na nagpaparami ng mga volcanic earthquakes. Yung volcanic gas naman ay indicating din ng nakikita rin ito sa maraming mga earthquakes, mga volcanic earthquakes na nagbabasag-basag yung mga bato sa ilalim. Kaya naman inaasahan ng ahensya na mas tataas pa ang posibilidad ng lava flow, mas maraming rockfall events at mas maraming pyroclastic density current o uson ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng mga parametro na nakikita sa bulkan, hindi pa nakikita ng PHIVOLCS ang dahilan para itaas ito sa Alert Level 4. Pero mahigpit ang paalala nila na hindi pinapayagan ng anumang human activity sa loob ng 6 km permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Sa 24/7 monitoring ng PHIVOLCS kahapon, nakapagtala sila ng 222 volcanic earthquakes, 317 rockfall events at may 63 na pagragasa ng pyroclastic density current o uson. Naitala din ang 1,281 na tonelada ng sulfur dioxide flux at nananatiling namamaga ang dalisdis ng bulkan, indikasyon ng anumang oras ay maaari itong sumabog. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.